Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Nangangamba ka ba, natatakot ka ba sa mga pangyayari sa buhay mo ngayon na hindi mo inasahan, na hindi mo maintindihan? Noong panahon ng COVID, marami ang natakot dahil hindi lang sa sakit, hindi lang sa marami ang namamatay, kundi nawalan ng hanap buhay. At isa ako doon. Isa ako sa mga nawalan ng trabaho, nawalan ng magandang posisyon, nawalan ng magandang kita, nawalan ng kabuhayan. Buti na lang sa panahon na yon ay nakikilala ko na ang Diyos. Sabi ko, sa pangyayaring ito, merong ituturong maganda ang Diyos sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa akin. Maaring kinakausap ako ng Diyos. Maaring gusto niya sa akin ay mas paigtingin ko pa ang aking relasyon sa Diyos. Mas kilalanin ko pa siya. Kaya, nung panahon na yon ay hindi ako masyadong naapektuhan o nangamba o natakot kahit walang trabaho. Dahil alam ko na merong magandang ibubunga ang mga pangyayari. At pinaigting ko yung bang kilalanin ang Diyos. Mas may time na ako na makinig sa Kanya, mas may time ako magbasa sa Kanya, mas may time ako na manalangin sa Kanya. At mas may time ako sa aking pamilya na magsama-sama para lumapit sa Diyos. At ito nga ang naging magandang naidulot sa akin at sa aking pamilya dahil mas gumanda ang aming relasyon at mas napalapit kami sa Diyos. Kaya nga, dito ko nakita na hindi lahat ng mga masamang nangyayari sa buhay natin ay talagang masama at makakasama sa atin. Maaring gamitin ng Diyos para sa ating kabutihan, para sa iyong kabutihan. Kaya kung anuman ang iyong pinangangambahan ngayon, magtiwala ka sa Diyos na mayroong ibubungang maganda. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na yun nga, matapos gumawa ng mabuti ang Diyos, nagpagaling, binuhay niya si Lazaro, maraming naniwala sa Kanya. Kaya lang marami rin ang ayaw maniwala. Bakit? Dahil natatakot sila na mawalan kanilang kapangyarihan, mawalan kanilang personal na interes, mawalan kanilang posisyon, mawalan kanilang kontrol. Kaya natakot sila. Kaya ang sabi ng pinuno ng mga kaparian, saserdote, si Caiphas, sabi niya mas magandang patayin na lang natin ang isang tao kaysa mapahamak ang lahat. Yung salitang iyon ay para kay Caiphas at sa mga Pariseo at yung mga kumukontra kay Jesus ay dahil sa kanilang personal na interes, yung makamundong pagnanasa pag-iisip. Pero ginamit ng Diyos. Ito yung paraan ng Diyos, yung isang taong mamatay, si Jesus, ang naging tawag dito, yung offering natin para sa ikaliligtas ng lahat. Ginamit ng Diyos ang hindi magandang sitwasyon na yon para magbunga ito ng maganda. Kaya sa ating buhay, may mga bagay na hindi natin maintindihan bakit nangyari. Hindi natin inasahan na umaasa tayo na maging maayos pero hindi naman pala maganda ang kilalabasan. Pero huwag tayong tumigil doon. Huwag tayong malungkot. Kundi tanungin natin ang Diyos, Lord, ano ba yung gusto mong mangyari? Alam ko, ang ibubunga nito ay maganda. Kaya, kapatid, ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon ay anumang mga pinagdadaanan natin sa buhay na medyo nahihirapan tayo o hindi natin maintindihan, pagkatiwala natin sa Diyos. Magtiwala sa Diyos, maniwala sa Diyos na something good is going to happen. Sabi nga, all good things work for the good of those who love Him. Sa mga nagmamahal sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos. Anuman ang mga nangyayari sa buhay, mayroong magandang ibubunga, mayroong magandang idudulot sa atin. Kaya kapatid, napaganda ang Ebanghelyo ngayon. Kaya habang tayo ay nag-enjoy sa ating weekend, ay enjoy natin ang magtiwala sa Diyos na
Tanggalin natin, suko natin ang mga takot natin, ang mga pangamba, ang mga pagdududa, suko natin sa Diyos. Kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin. Punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos araw-araw. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good. Magandang weekend sa ating lahat. God bless.